Tonight on The Right Show on Record, we will be joined by a former broadcast journalist, a pilot, and a former corporate communications executive. Sabi ko, Steve Dailisan. So naging gano'n. Pinatawag ako ni Jessica Soho. Sabi niya, Steve, bakit ang haba-haba? From years in the newsroom as a trusted GMA News reporter and anchor, to earning his wings and flying commercial aircraft, to leading corporate communications and crisis response for one of the region's largest airlines. After 12 years, sa pakiramdam ko, fulfilled na ako. Nagawa ko na yung mission ko. Nakapag sabi ni Marisa Flores, lilipat ka ba ng ABS-CBN? Ano ang biggest crisis na hinarap? Yung natulpo. In this episode, he reflects on his career reinvention, his recent resignation, the state of today's media and corporate communications, and his perspective on aviation, technology, and the country's future. Kailangan din sa pagpipiloto, kailangan may leadership traits ka rin talaga eh. The higher you fly, dapat the more grounded you become. This is a conversation about change, clarity, and staying grounded in times of transition. Now that you've recently stepped down as head of comms and corporate affairs, una, what factors led you to that decision? It's about time also, Jimmy, that I diversify my portfolio to learn other things then. Ang pinaka natutunan ko, you do not put a period dun sa mga bagay-bagay kasi you'll never know. Be open to opportunities. Welcome to The Right Show on Record, Mr. Steve Dailisan. Thank you. Ikaw pa. Siyempre, ang tangi ko sa'yo, yes. Kaya nga, ito brother. yung second time na nag-request ako sa'yo. Diba? Sorry na. Talagang kinento pa yun, no? Oo. Pero, Gabi, thank you so much. Isang karangalan na kasama ka at maging bahagi ng aking simpleng podcast. No? It's an honor. Alam mo yung relationship natin. Yes. Dates back during our college days. Yeah, schoolmate ko po. And Kuya Steve ang tawag ko dito. Dati sa college pa kami. Dahil first year ako, fourth year siya. Siya yung nabuko tuloy. isa sa pinaka magaling leader at presidente ka ng Communication Society. Comsoc, no? Oo, nangangampanya kami sa inyo dati. Nangangampanya pa siya. So, noon pa lang talagang iba na ang respeto namin dito. Hanggang sa napasok kami, magkasama kami sa media industry, hindi nawawala ang respeto at pagtingala namin kay tawagin mo na kitang Kuya Steve. Pero ngayon dahil mga matatanda na tayo, Steve na lang, no? Pero una, tanong ko muna sa iyo. Ano yung mga inspiration mo? Kasi sabi mo, isa ka sa pinaka-successful. Talaga ba? Na nanggaling sa college, successful sa media. Ano yung mga natutunan mo, mga inspiration mo, at ano yung mga challenges na hinarap mo? Medyo, kung challenges, napakarami. Correct. Kasi, syempre, hindi naman tayo laki sa yaman eh. Kumbaga, kami talaga very humble and modest family. In fact, naranasan natin yung pinakamahirap, I think, sa buhay. Kasi nung maghiwalay yung parents ko, napatapon kami sa iba't ibang probinsya eh. So, naikot ko yung Luzon, Visayas, Mindanao. So, Zamboanga, napunta kami after a year, grade 2 ako doon, tapos grade 3 sa Aklan, grade 4, kinuha kami ng tatay ko. So, napunta kami Quezon City, kinuha kami mami ko, nadala kami Biliran, bumalik kami ng Aklan, napunta kami ng Bulacan. So, every year, may mga bagong kaklase ako. And during those years, yung pinakamahirap talaga na part is yung nakikitira ka, may mga pagkakataon na mapapalayas kayo sa bahay, tapos may mga pagkakataon halos wala kayong makain. Kaya JV, yung experience ng mga kino-cover natin dati, nakakain lang ng kanin at saka asin o kaya toyo at mantika. Sobrang danas na danas ko yung mga ganung pagkakataon. Kaya malambot yung puso siguro natin eh, nung naging reporter ako. Every time na nakakakita ako ng ganun,
hindi mo talaga mapipigilan na bubunot ka. Alam mo yun, you have to give back and you have to give something. Kasi alam mo, Ramdam na ramdam mo yung pinagdaanan mo yun. pinagdaanan nila. No? Oo. So, talagang kumbaga, kung career at career ang pag-uusapan, yung karera mo ay hindi lang nahubog ng pagiging, yung professional side, pati yung nahubog din ng yung lipunan na kino-cover natin. Oo, diba? kasi biruin mo naman, Kaya sabi nga nila, kapag mga media, ang taas ng EQ eh. kailangan. Kasi makiki-level ng emotion mo sa mga pinakamababa hanggang sa pinakamataas na taong nakakausap mo. Pero tingin ko kasi ako, introvert kasi talaga ako. Pero dahil sa trabaho natin, hindi ko nga pinangarap maging isang reporter o kaya maging isang journalist. So you started ba sa GMA as reporter na or? Nung nag-start ako sa GMA, yung backstory nun, hindi dapat ako makakapasok ng GMA. Oh. Kasi parang nung nagpunta sa amin si Howie Severino, nung sa college natin, parang February yata yun ng 2006. Tapos pumili sila ng 10 estudyante na mag-e-exam sa GMA. Tapos dun sa 10, pumunta kami nung araw ng exam, ako yung walang ID. Di ba ang higpit-higpit ng mga guard. Ayaw magpapasok talaga kasi meron lang ako yung pink form ng SSS. Dahil yung ID ko sa PUP nun, ginagamit na for internal audit na clearance. Kasi dahil nga student leader tayo nung college, kailangan wala tayong accountability pagdating sa usapin ng pananalapi. So, ayaw kong papasukin. JB, sabi ko talaga, makaawa ko 30 minutes, magpa 40 minutes na, hindi ko makakalimutan yung pangalan ng security guard, si Kuya Rex. Hindi ka pinapasok sa GMA to? Ayaw ko papasukin talaga at mag-exam. Sabi ko yung mamakaawa ko, sabi ko, Kuya Rex, sabi ko, please, sabi ko, baka pwede ako mabigyan ng chance. Hanggang sa naawa lang sila sa akin, JB, na sige na nga, pag-examine ka na lang namin kung ano na lang maabutan mo. And then, by, siguro stroke of luck, at saka yung kapalaran na rin siguro, 3 kami nakapasok. Sino mga kasama? Kasama ko dun si Joselito Tan, siya yung program manager ng... Kasabay, yun yung vice mo yata. Sa Kapuso Mo Jessica Soho, na doon pa rin siya. Tsaka si Melody Parentela, nasa entertainment. Si Miss... Si Mel. Si Mel, kasama ko sa teatro. Correct. Naalala ko. Nanay-nanayan ko yan sa teatro. So yung mga kabatch mo yan. And nag-start ka talaga reporter. Nag-start ako as researcher. So, 3 buwan. Tapos, reklamo ko na sa ko, bakit kaya lahat ng mga trabaho ng segment producer pinapagawa sa akin? Si Jcel, yung aking SP. Tapos, hindi ko dati kasi, alam mo naman tayo mga PUP yan, di ba? Matiisin. Resourceful. Lahat gagawin mo, di ba? So, yung mga pinahanap sa akin, mga kumakain ng buhay na bubwit, mga ipis ba, yan. Tiniis ko lahat. Ako mag-research, tapos ipoproduce ko rin. Kasi nung time na yon si Jcel, meron din siyang isang programa. So, para sa akin, ginawa kong learning experience yon. When she left, parang mga a few months after, ginawa na akong training segment producer noon. And then there Pero was... hindi ka automatic na nag-reporter. Oo. Ilang years muna? Or ilang months? So, 2006, mga after 5-6 months. Reporter ka na? Parang sinabihan ako ulit ni Sir Howie. Sabi niya, Steve, baka interested kang maging reporter? You would want to try out? Howie was then... I believe si Howie is involved pretty much sa talent acquisition din. Naghahanap sila ng mga talent. And at the same time, I think, sa GMA News Online, he was also a leader. Nakilala ka sa tagline mo, di ba? Steve, ganun. Sino nagpauso niyan? Pwede mo bang ikwento sa amin yung history niyan? Bakit nabuo? At talaga yung tumatak sa'yo di ba? Sana. Sana yung mga storya rin. Pero nagsimula siya, JB. Aside sa story siya, diba? Pero mas tumatak talaga sa Steve, di ba? Oo nga, parang kahit na saan ka magpunta, palengke hanggang ngayon. Extra mo talaga. Ganun nga pa rin nila tatawagin Pero before kasi, tinatawag ako ng mga sources natin. Kung saan. Dave, Speed, ganyan. Sabi ko, bakit ba ganun? Kasi pinaligan ko yung nanay ko. Sabi ko, tinan mo, yung mga kapatid ko, tigda-2 pangalan sila. Stephanie, Joy, Cheryl. At tas ako, isa lang. Kasi daw baka tamad magsulat. Kasi pag lalaki, di ba, nung pinanganak. Tapos bumalik sa tagda-2. Lahat ng mga kapatid ko, by the way, tagda-2 pangalan. Tas ang sabi namin, di bale,
Long E naman yung Steve eh. Long E pala to So sabi ko, Steve Dailisan. So naging gano'n. Pinatawag ako ni Jessica Soho. Sabi niya, Steve, bakit ang haba-haba? Ganyan. Pinatawag ako after ko merit. Tapos ako, kasi ganito po ma'am ganyan. Tapos sabi niya the following day, sige, bawasan mo na lang ng isang E. Kasi mukhang nag-work nga, na natandaan nga ng mga tao. Di ba? Pag sinabing Steve Dailisan, Steve, gano'n. Oo. Pero ikaw, sa GMA days mo, ano yung storya kung sabi mo nga, sana tumatak din yung mga istorya mo. Anong storya ang hindi mo malilimutan? O talagang, sabihin mo, tumatak sa isip mo? Kung storya, napakarami kasi natin kinover, di ba? Sa araw-araw sa loob ng 12 years ako sa GMA. Iba-ibang genre, iba-ibang issues, di ba? Nag-iiba lang JV yung pangalan. Pero yung mga circumstances, almost the same. Yeah. Kaya nga, para sa akin nun, nag-cover tayo nung MV Princess of the Stars, yung lumubog na Yeah. barko. I think yan yung unang mong pinakamalaki, no? Oo, pinakamalaking Nag-aaral storya. pa ako noon eh. Ano ba? Parang yun yung nag-open ng doors para sa akin MV yung Princess of the Oo, Stars. kasi we were the first to arrive dun sa syempre, Romblon, di ba? sa Romblon, ang lakas ng loob ko. Yun Kasi yung pinakamalaking barko that time at that time, lumubog. na lumubog. Tapos kasagsagan Ang dami ng namatay. bagyong Frank, kung hindi ako nagkakamali. Frank, yeah. Baka mali ako. Pero kasagsagan ng bagyo, sabi ng Coast Guard, pupunta kami doon kasi may lumubog na 2009 to, no? around 2009. Tapos gusto Graduate ka lang yan. Tapos sabi nila, pupunta kami doon kasi nag-live pa ako sa opisina ng Sulpicio sa port area eh. Parang brinake namin yung balita and then sabi nila, aalis na yung barko ng Coast Guard. So, ang lakas ng loob ko nun. JV, wala akong dalang kahit na liban dun sa laptop ko. At saka siguro, Wala kang dalang damit? wala talaga akong dalang damit. Parang lakas ng loob lang talaga. Tapos nag-grocery kami sa, parang, hindi ko alam, 7-Eleven ba o Mercury? Ng pagkain lang para sa barko. Tapos hindi ko alam na ganun pala yung kalalagyan ko Ilang doon. days ka doon? Napakalakas ng alon to begin with. Yung the journey going there. Tapos, lahat halos sa mga kasama ko, kami yung only TV station nasakay ng Coast Guard vessel na yon, BRP Pampanga. Hindi ko makalimutan kasi sabi ng mga diver na kasama namin, sabi ko, nako, siguro naman maliligtas ako nito kasi mga Coast Guard as diver. Sabi nila, nako sir, pagka ganyan, kanya-kanya tayo. Hindi ko alam kung joke yun or what. Pero literal, kung ganito kalaki yung bangka, magigising ka dun sa kabilang side, yung barko, tapos nandudungan na naman kasi sobrang lakas alon. Clarin natin, batang reporter ka pa noon. Bagitong reporter. Oo. So, wala talaga. Basta laban ka ng laban. Ganon. Ito yung unang year. Sabihin natin, mahirap? I would Unang say. pinakamahirap. Kasi, at saka yun, 3 beses ako nagpabalik-balik sa Romblon. Sa coverage na yun. Oo nga, nakita ko eh. Ikaw talaga yung naka-embed. Mula umpisa hanggang dulo. Nung aftermath hanggang sa... Recovery, yung sa kaso salvaging ng Ay, barko. doon ka lang sa ano. Oo. Tapos hanggang sa retrieval ng mga bangkay. So parang umabot ako ng ilang buwan dun sa Romblon. Oo. Yun. And then, pero Anong pakiramdam na magko-cover ng ganyang trahedya? Kasi bihira sa atin yung, sabihin natin, isa sa mga memorable talaga natin nung mga reporter tayo, yung mga mag-cover ng trahedya. Ako, I covered Yolanda. Diba? I covered yung mga anti-international protest. Yun yung mga pakiramdam natin na, nasa gitna tayo ng kasaysayan. Ang sarap ng pakiramdam. Pero ibang pakiramdam na mag-cover ng aftermath ng trahedya. Totoo. Kasi after nun, parang ang dami ng mga trahedya, bagyo, kalamidad, mga landslide yung na-cover mo. And akala mo, tatatag ka eh. Yung parang, di ba, as a reporter, bawal magpakita sa atin ng emosyon eh, di ba? Kasi dapat nandun ka para mag-cover lang ng storya. Pero hindi mo maiiwasan na maiiyak ka talaga. Yeah, totoo yun. Naiyak ka na... Ang hirap mag-hold back ng tears during interview, especially sa mga tao na nawala ng 2, 3 kaanak, isang pamilya, yung mga ganun. So, yun yung mga tingin ko, challenging times. Pero, going back, dun sa question mo, ano yung pinaka hindi ko malilimutan ng mga kwento, yung mga simpleng kwento, JV. Yung halimbawa,
yung isang storya namin na pumutok kasi yung Bulkang Bulusan before. Ako Sorsogon. natatandaan mo sa Sorsogon. Ngayon, maingay yung sa Mayon, di ba? Pero sabay halos yan, nagpapalitan lang naman yung dalawang bulkan. May nakilala kaming isang bata doon. Tapos, ang bansag sa kanya, Baby Bulusan. Kasi pinaglihi umano yung bata sa bulkan. Kasi may deformities eh. Yung sinisisi ng mga magulang niya is yung bulkan. Kasi daw nung buntis, parang eruption, ganyan. Tapos, nangyari daw na hindi napatignan pala yung bata sa espesyalista. So, tinulungan namin yung bata, nadala siya sa Maynila, napatignan sa espesyalista for the first time. So, yung mga ganong klaseng story, yung talagang na fulfilling. Fulfilling as a journalist. Kasi yung mga story natin na on a daily basis marami, 'di ba? Hindi naman naubusan. Pero the fact na talagang public service yung ginagawa mo every time na may bagyo at kalamidad na nadahatid yung tulong. Yun talagang yung mga pangarap natin bilang mga estudyante nung college tayo, JB. Doon talagang fulfilled. Grabe. So maraming pangkwento. Ilang years ka sa GMA? 12 years. 12 years. Sa 12 years mo, that was from 2006. 2006 to 2016? 2018. 2018. Sa 2018 mo, aside sa pagiging reporter, ano pa yung mga, sabihin nating, opportunities na nabuksan nung ikaw ay nasa media? Well, maraming mga pagkakataon na marami tayong mga naging kaibigan. Pati yung mga kino-cover natin sa totoo lang, mapakriminal, may mga pagkakataon na yung mga gobyerno, mismo nga mga suspect eh. Parang, di ba, hindi ko malilimutan yung story na binake natin yung kay Ruby Rose, Baramete Jimenez. Ikaw rin dun. Nung, maghapon kami nagtitik-tik ng... allegedly pinatay ng sariling asawa. Oo, allegedly. Nung time na yon, edi maghapon, magdamag na nagtitik-tik ng sinilid kasi sa drum sinemento, 'di ba? And then sa steel case. Tapos nung time na yon, walang maka-interview dun sa pamilya ng suspect. At saka sobrang pinapangarap noon ni Rochelle, hindi ko makakalimutan yung kapatid niya, na makita yung mga pamangkin niya. At siguro dahil pinagkatiwalaan tayo ng pamilya Jimenez at that time na makausap sila, nakuha natin yung panig nila, and then nakausap ko rin yung mga bata. So, parang yung mga ganong klaseng pagkakataon, hindi ko rin malimutan sa career ko. Kasi hindi lang dahil celebrated case siya, kundi iba pala yung power din ng ng tiwala ng mga tao sa mga journalist. Noon at least. Ngayon tingin ko may konti eh. We have to admit na may konting distrust, no? Yeah. And patuloy pa rin naman ginagawa ng mga kasama natin sa media yung trabaho nila eh. Kumbaga, siguro mas marami lang talagang source ngayon ng information. Kaya siguro yung mga tao, they turn to other sources din aside from our media friends. Bago natin pag-usapan yung changing landscape sa media, gusto ko munang yung siguro kakulangan din sa media. Yung sinabi mo, yung kinuwento mo na experience mo yung parang traumatic. Yung emotional na side ng pag-i-interview, yung pagko-cover. Kasi feeling ko nung reporter tayo, I don't know kung ngayon meron na silang mga post-traumatic briefing, stress debriefing. Kasi very important yung, they call it, mental protecting the mental health of the journalist. Ngayon ko lang na-realize yan kasi di ba, ilang coverage tayo na-cover ng mga tragic cases, aksidente, mga nawalan. I covered one time yung mga namatay, yung mga stranded Filipino workers sa Saudi na na-paralyze sila because wala silang nakuha ni piso sa pagbagsak ng ekonomiya ng Saudi. Nakakaiyak eh. Nag-cover ako ng isang Filipino worker na nawala ng trabaho sa Saudi sa basurahan scavenger. Nag-ano siya ng naghalukay ng basura. Naghalukay ng basura. Ang sakit tingnan na yung mga bagong bayani na tinuturing natin. Ganun ang sinapit sa
sa ibang bansa pa. Kaya dapat importante na meron ding sigurong programa yung tingin mo, no? Nung time namin, Meron kayong ganon? sa GMA, alam ko merong may stress debriefing na pwede mong i-avail. Kaso lang, parang, especially pag ni-cover ka ng mga kalamidad o kaya ng gyera, may mga post-traumatic stress debriefing, something yun. Pero, ewan ko kasi siguro sa atin nun, ako nun, personally as a reporter, alam ko na it affected me kasi may mga times na parang sa panaginip mo, parang pumapasok yung di ba? Nandun yung parang may mga nananaginip ka na ng mga bangkay and all. Pero hindi natin lang siguro siniseryoso. Ako personally, kasi before kasi tuloy-tuloy, araw-araw kailangan may bagong storya ka eh. So, pero dapat ngayon, I realized na dapat sineseryoso yun. Sineseryoso na. No? Yun ang, I think, kanino ba to? I think, nakita ko sa post ni, yung kasama mo sa GMA, dati, si Trisha. Si Trisha diba, Safra. I think, ano na siya, diba? Psychologist na. Psychologist na siya. So, At nag-top pa sa ano. Oo, nakita ko sa ano niya na, ito yung kakulangan nga ng media. Yung programa para sa mga reporters nila. Na dapat mandatory pala. Mandatory dapat. Kasi tayo ngayon, the reason why binabalik-balikan natin ito, kasi hindi rin natin, kumbaga wala rin tayo maayos na pag-address. Debriefing. Diba? Kasi hindi ko ito kinikwento masyado. Like one time, kinabol kami ng mga pulis sa Saudi. Dahil kinover namin, hindi namin alam na bawal. Yung mga ganun ba, hindi namin bawal, i-cover pa rin. Hinabol kami ng pulis. Hindi ko na lang masyadong kinikwento kasi ay importante kasi sa atin ng mga bata, mga reporter tayo, ang importante is the istorya eh. May padala mo yung story. Ang importante dito ay yung paano natin magawa ang mission natin. Hindi, ganun ang, I mean, siguro ganun ako wala tayo. Kumbaga nilalabas yung sarili natin doon sa story. Bahala na kung magkatumba-tumba tayo. Ang importante, nagawa natin yung result. Trabaho natin. Diba? Yun. So, okay. Balik dun sa ginagawa natin. For 12 years ka as a reporter. Ano yung nagsabihin natin, nagpamulat sa'yo sa realidad ng media ngayon? Kasi parang may frustration din in a way GB, di ba? Kasi parang every year, sabi ko nga sa'yo, napapalitan lang yung pangalan, pero it's the same scenario, different characters. Dun ko minsan tinatanong yung sarili ko, may natutunan ba talaga yung mga nanonood sa amin dati? Kasi each time they vote, di ba? O kaya each time merong mga insidente na dapat naiwasan naman kasi naibalita na yun eh. Sinabi na natin na ito pwede magdulot ng aksidente or pwedeng may insidente maganap out of the, di ba? Dun sa mga lapses na yun. Pero inuulit pa rin. So, doon ko tinatanong yung sarili ko, may pagkukulang ba sa part ko? Parang hindi ko ba naipaliwanag ng maayos yung mga report? Kasi kahit simpleng motorcycle accident dati, kasi transport beat din, kinover ko eh. Parang nilalagyan ko ng datos, kino-contextualize natin na dapat hindi ganito, baka dapat may engineering intervention na kailangan. Pero parang ganun pa rin eh. Parang palala nga siya. So, medyo doon ako natatakot. At in a way, dapat mas malaking hamon yun sa mga kasamahan natin sa media ngayon. Dapat naging educational yung, di ba? The main objectives naman ng journalism or ng tayo sa media, di ba? Lagi natin yung ulit ito ng college eh. To inform, educate, entertain, di ba? Inspire, no? Parang, ang ano ko lang, parang, totoo yung sinasabi mo na parang, walang nagbabago o may pagkukulang tayo. So, ano yung reason naman, isa part mo, para tumawid? Di ba? Kasi, alam natin, ngayon ay nasa corporate ka. No? By the way, you just resigned as the head of, okay lang naman banggitin, no? You just resigned as the head of communications of AirAsia Philippines, no? Pero 5 years ka dyan. Talagang, more than 5 years. At the same time, nagpapalipad ka rin. Parang akala mo nagpapalipad lang ng saranggol. Nagpapalipad ng aeroplano. So ganyan, no, kahirap yung ginagawa ni Steve, no? Nagko-corporate
my corporate hat, pero at the same time, may ano rin siya, nagpapalipad ng eroplano. Anong reason, bakit ka tumawid ang layo from media to aviation? Hindi Ako nagtataka talaga nung una, pilot, bakit? Hindi ko kasi nung college tayo, parang tingin ko talaga ikaw yung magtatagal Ikaw yung magmamana ikaw yung magmamana sa trono nila Arnold, nila Mike, yung mga ganun. Dahil isa kang student leader, tas communications, nung college tayo, pero tumawid ka sa aviation. Ano yung nag-trigger, nag-motivate sa'yo para mas... Kasi JB, nung time na yun, after 12 years, sa pakiramdam ko, fulfilled na ako. Kasi nagawa ko na yung mission ko. Oo, nakapag-anchor na ako, nakagawa na ako ng mga yung mga documentaries na tingin ko sana nakatulong. More than, alam mo yun, more than being given the opportunity to experience yung ganun. When I left, alam ko na na ako, kumbaga fulfilled na ako. Nagawa ko na siya, na happy na ako sa contribution ko. So yung pagtawid ko when I left in 2018 to pursue my other dream, yung pagiging piloto. So parang lang siya it's a leap of faith and sugal talaga yun para sa akin at that time. Kasi ang inaalala nung mga magulang ko, bakit ka pa aalis? Parang stable naman na yung trabaho mo. I mean, tarang ikaw na yung kumbaga, kung sobrang expert ka na, pipikit ka na lang, kaya mo nang magsulat, kaya mong gumawa ng storya. Diba? Oo. Pero kasi siguro nga, dahil tingin ko, yung pagpipiloto, hindi, parang hindi siya iniisip or... Hindi siya pangkaraniwang profesyon. Oo. Kasi kakaibang di ba? Ang mahal din naman kasi, bukod sa mahal. Magkano ang flying school? Medyo mahal siya. Diba? Mahal talaga siya. Ang mahal. Pinag-iipunan. Ibig sabihin, kaya siyang gawin. Kasi ako, I financed my entire pilot training So, nag-ipon talaga ako. Nagsulat ako sa cartolina. How to become an airline pilot. Sinulat ko sa cartolina yun. In a year, pinlano ko saan ko kukunin yung funds, sino uutangan ko, paano gagawin ko kapag dapat ba may other racket or other job ako na kukunin. So, yung mga yun. And fascinated din talaga ako sa mga eroplano kasi, di ba yung usual na route na ginagawa ng mga kasama natin sa media, yung mga nauna sa atin, papasok ng Corpcom, o di kaya mag-aabogado, o kaya may ite-take na other route. Yeah. Yung sa akin, parang ano talaga siya sa akin Parang kailangan ko siyang gusto ko siyang gawin. Na gusto mong patunayan sa sarili ko na kaya siyang gawin. Naka-influence yung pagiging transport reporter mo? In a way, yes. Kasi because you're covering that time, you're also covering transport. NAIA, mga airlines. diba? Mga airline. Tsaka every time na lumilipad ako, kahit na siguro mga early days natin ng coverage, na amazed talaga ako. Paano lumilipad tong eroplano to? Tapos parang galing naman ng mga nagpapalipad ng eroplano. Parang sabi nga namin, paano lumilipad? Ang bigat-bigat niyan, di ba? So parang yung the flight itself, yung yung forces acting on an airplane, sobrang amazing yun para sa akin. The flight itself is inspiring. Yung mga leaders, di ba? Mga tatakbo, mga presidente, ang lagi nilang tinitingnan na, yung metaphor na ginagamit nila sa isang bansa ay eroplano. Remember, kanino bang sinong candidate ang gumamit? Si Gibo. Diba? He used pilot din si Gibo diba? So, ang ginamit niya na parang bansa yung eroplano, kailangan na nating lumipad. We have to take off because ang tagal na nating nakastuck dito sa baba. So, inspiring naman talaga kasi lilipad ka, isipin mo, may isang way lang para makaabot sa sky, kundi yung paglipad and maging superhero. Diba? Na ang hirap abutin ng isa. Which is very impossible, di ba? Pero ang doon, nung pumasok ka sa aviation, how do these roles complement? Yung tatlo. Pagiging piloto, pagiging communications executive, and
yung pagiging former journalist mo, nag-complement or contrast ba in a way, no? With one another in terms of purpose and mindset. Oo, kasi tingin ko bilang number one, kailangan din sa pagpipiloto, kailangan may leadership traits ka rin talaga eh. 'Di ba? Kasi syempre, napakaraming buhay yung nasa likod. And yung buhay mo, napakahalaga. Yun lagi yung iniisip ko. Yun safety, no? Yung safety. Dapat safety conscious ka. Hindi yung parang bawal ang maangas dapat, 'di ba? Dapat walang dapat sabi nga nila the more the higher you fly, dapat the grounded you become. The more grounded you become. Kasi kailangan level-headed ka lagi dahil nga napakaraming buhay nakasalalay sa'yo. In the same way na as a communications practitioner, kailangan tamang impormasyon din yung binibigay mo kasi ang dami ring posibleng maapektuhan yung mga nag-iintay. Bakit na-delay yung flight nila? Marami yung mga nag-iintay ng paliwanag. Bakit nandyan pa yung eroplano? Iniwan nyo kami. Ba't nyo kami pinagsarahan? So, yung mga simpleng bagay niyan, JV, in a way, nakatulong din kasi mas naipapaunawa mo ngayon. Kasi po, kahit po nandyan pa yung eroplano at nandyan po kayo sa harap, kailangan po mag-compute ng mga piloto ng weight and balance sa eroplano. Kailangan pong make sure na magagamit po kasi yung computation na yun para sa speed pagdating sa take-off. Yung mga ganong bagay. So, mas madaling na ipapaliwanag ngayon. Yung understanding mo of yung mga concepts in aviation, complex kasi siya, JB. Yeah. Parang it's something na kailangan parang nakatulong din talaga yung pagiging mamahayag natin, 'di ba? Kasi as a journalist, kailangan parang yung pagkukwento mo maiintindihan ng mga You have to communicate. pinaka mabisang paraan ng sabi nga nila kay Aling Barang, kung sino man si Aling Barang, yun yung lagi natin ginagamit, dapat naiintindihan niya yun. Correct. So ganun din yung nagamit ko rin siya ng malaki pagdating sa pagko-communicate ng complex terms sa aviation. And of course, malaking tulong yung network, yung mga kaibigan natin sa media. Kaya dapat talaga wala kang kaaway. Dapat friends mo lahat. Huwag kang magsunog, sabi nila. Huwag kang magsusunog ng tulay. Oo, kasi tinulungan din talaga ako ng mga kaibigan natin sa media na yung mga dapat i-communicate, nako-communicate din siya na tama. Oo. Nabalita mo, yung nabanggit mo kanina yung safety. Kapag may mga, di ba, may mga times naman talaga na halos sunod-sunod yung mga trahedya ng pag-crash ng mga plane. Di ba? Anong una mong naiisip yun? Kabado or what? Ano bang pakiramdam mo? Ako naman, as a pilot, every 6 months kasi, tinuturuan naman kami ng we prepare for those, very difficult situations. Kumbaga, yun yung part ng training namin. Every 6 months. Kumbaga, as a pilot... Nagre-retooling? Hindi natatapos. Akala nila kasi siguro pag piloto ka na all throughout, di ba? Every 6 months, sumasailalim sa training, theoretical at saka practical. May simulator din na kailangan mo ipasa. Otherwise, hindi ka masa-certify to fly. You will not be allowed to fly. May mga licenses na kailangan kompleto at naipapasa mo, mga exams, every 6 months yun brother. So, kailangan talaga laging top of your game every time you fly. Kaya naman ako, pag naisip ko yun, sabi mo, may mga aksidente. Lahat ng mga piloto, nagtitrain naman every 6 months may mga inevitable lang talaga, may mga circumstances leading to that accident na pwedeng ma-prevent, no? And napaghahandaan. Kaya yung takot, every time nga may turbulence, sabi ko lang mami ko, takot na takot pag lumilipad sabi ko sa kanya, ma, basta mag-seatbelt ka lang. Kasi yung turbulence, kayang withstand ng eroplano yun. So, it's made for that. Kaya hindi ka dapat matakot. Kaya kami every time na gano'n, may mga, pag may mga weather system, nakikita naman namin sa instruments namin sa eroplano. Well, except for yung mga clear air turbulence, importante talaga naka-seatbelt. It will protect you and it will save you. What do you think yung mga main reason ng yung mga issue na yan, ng mga pag-crash? Anong tingin mong kasi madalas na dahilan? Sa aviation kasi, GB, unfortunately,
mas nag-i-improve or tumataas yung level ng safety kasi may mga natututunan from the accidents. Every time na may mga incident or accident, inaaral talaga yun ng bawat airline, ng bawat mga grupo, ng mga aviation professionals. Kung ano yung dahilan nun. It's important na matukoy kung ano yung dahilan nun para makapaghanda at makapag-ingat at hindi na maulit. So doon natututo from those unfortunate incidents or accidents. Balikan ko lang, nakalimutan ako itanong. Nung nagtumuwid ka to aviation, ano pala reaction ni Jessica? Jessica Somo talaga, no? Kasi siya una nag-react sa Steve Dailisan, di ba? Anong reaction ng mga kasama Ng GMA? Sabi nila sa akin, sabi ni Marisa Flores ni MLF, lilipat ka ba ng ABS-CBN? Nagpaalam ako mag-resign. Kasi ayaw nilang maniwala na magpipiloto ko eh. Parang, siguro, parang yun nga, dahil unconventional yun, yung ruta na yun. At saka that time, nung umalis ka, ang tindi ng competition. Oo, ng dalawang network. And inisip nila na baka lilipat lang doon ng kabilang stasyon. Pero sabi ko sa kanila, parang hindi naman po. Kasi desidido talaga ako noon na magtuloy as a pilot. They've been very supportive, by the way. Yung mga, yung GMA. Kasi hanggang ngayon, nakikita ko pa rin sa mga post mo, di ba? That you're still welcome sa mga parties, di ba? Tsaka sa mga programs. Mga programs nila, nag-guest ka sa ano ba yun? Family Feud. In fact, there was a time na piloto na ako noon ng Cebu Pacific. Parang I was given a contract. Nag-sign ako for documentaries. So, sobrang grateful ka rin sa GMA. Wala bang sa dami nung nasa piloto ka na, nasa aviation ka na, wala bang mga opportunity sa media na mag-ano ka na lang, Steve, pilot documentarian pilot. Parang in-explore namin ng GMA yun. Travel before. Kung saan ka nagpupunta. Di ba? Nag-sign na ako sa kanila. Parang 2019 for documentaries. Kaso lang, nag-pandemic. So, hindi na namin nagawa. Anong dapat yung programa? Total, wala na rin naman. Hindi ko na maalala. Pero pumirma ako ng kontrata with them for to do documentary. Cebu Pacific pa that time. Oo, Cebu Pacific pa. So, parang okay lang naman kasi during my days off. That time sa Cebu Pacific, pilot ka. Piloto na ako. Hindi ka pa sa comms. Wala pa. Nag-corp comms ka lang sa AirAsia na? Oo, kasi because of the pandemic, parang dahil nga last in, first out, parang I was retrenched sa Cebu Pacific at that time. And then, yung AirAsia, parang naghahanap talaga sila. Parang they said na, you're the perfect profile that we're looking for. A pilot and a communicator. Yeah. So, kaya talagang they took me under their wings. Tapos, sabi nila, bihira kasi parang wala naman kasing ganun. Na parang galing sa media and then nagpiloto. Actually, ikaw lang yata ang alam kong pilot na communicator. Meron pa ba iba? Hindi ko rin. Ikaw lang alam ko. Anyway, sa tatlong karera, nag-pilot, nag-communicator, nag-media ka, ano yung sabihin natin toughest mong pinagdaanan? Kasi sa tagal mo nang sa media, I'm sure sabihin natin, kabisado mo na lahat. Pero hindi rin maiiwasan na may mga problema may mga challenges sa karera. Ano yung laging meron professional career pinakamalaking problema mo? Laging meron. Kasi ganun talaga yung life di ba? Parang hindi naman nawawala yung challenges sa buhay natin. Iba't ibang levels lang. Kumbaga, before, di ba, nung reporter, ang pinoproblema mo syempre, uutusan ka ng desk, papupuntahin ka sa isang coverage, tapos challenging yung coverage na yun. Pero tingin ko naman di ka humiindi. Kasi nung time na yun, parang... nung media? Oo, nung media. Parang parang sa akin trabaho talaga. Biruin mo. Ganyan tayo tinrain sa PUP. Sa PUP. Sundalo tayo. Oo, sundalo talaga. So parang ang pahinga ko lang nun, isang araw lang yata. Kasi mag-reporter ako from Sunday until Friday. Nag-anchor pa ako ng Sunday na newscast. Tapos
during weekdays, after my repertorial duty, nag-anchor din ako sa gabi. Tapos may mga on the side pa na mga docu na sinisingit. Tapos Saturday lang talaga pahinga. Kasi Friday nagtuturo rin ako sa PUP eh. Ay, hindi ko pala naidagdag. Professor ka rin pala. Diba? Medyo matagal-tagal din. So from 2008 until 2017. Paano mo nahati yung Hindi ko oras mo? Nung nagtuturo ka, wala ka pa sa noon, corporate? Wala pa. I really wanted to give back sa PUP. Kasi nung graduation, pinangako ko yun that I'll return. Alam mo, kaya kahit saan ka talaga magpunta, may sa'yo. Kasi ang dahil mo na, pwede ka palang bumalik sa PUP. Tapos nagtuturo pa rin ako ngayon sa mga senior high school students who Saan compete naman? in the National Schools Press Conference. PUP din. Sa Calabarzon. Sa mga estudyante, mga senior high school, and they compete, and alam mo ba may mga students ako doon who are now practitioners na sina Ivy Reyes sa Billionario, sina Ivy Reyes? sina Joash Malimban, mga na-train ko ng mga estudyante So galing sa ano yun? Galing sa sa NSPC. Calabarzon. Galing ng Calabarzon. So mga na-train ko Bakit sila bata paborito pa. mo ang Calabarzon? Ayaw mo sa Bulacan. Hindi, nagkataon lang talaga na during that time, kinailangan nila yung help ko. Yeah. Ayun. Tinulungan ko. Anyway, going back sa ano naman yung toughest mong hinarap sa As a pilot? corporate? Sa corporate at saka I think sa corporate at saka sa pilot. Sa aviation kasi, parang medyo, well, in a way, may military kasi siya na environment na ayaw nung iba. Sa atin kasi, di ba, as reporters, level yung playing field. Yeah. Parang kahit na sino ka pa dyan. Linear yung organization. Kahit Mel Chanco ka or pantay-pantay. Di ba? May respeto, pero hindi dapat mas mataas yung isa sa isa. Although alam naman natin na may hierarchy rin talaga. Pero yung respeto at yung the way you talk and the way you communicate with your colleagues, nandoon. Sa aviation kasi, yung iba, parang may kakaiba silang kultura rin. Na parang dapat may susundan ka at dapat kinikilala mo yung hierarchy na yun. So may ganun din talaga. It's a culture thing, I think. No? So that's more on the organizational concern. How about yung sa work? May crisis ka ba? Anong crisis ang hinarap mo? I know you're a crisis manager eh. Ano ang biggest crisis na hinarap mo? Wala ka na rin naman eh. So maybe you can yung natulfo. Natulfo ba? Oo, for 2 episode yun. Wait, Kay Senator Rafi. Anong case? Parang mga pa lang ako nun eh. Nasa YouTube pa rin naman siya. So, What AirAsia na? Oo, AirAsia na. Kasi pandemic yun and may mga employees, pilots, cabin crew na nagreklamo dahil nga dun sa Pero kanilang hindi naman pay. sa'yo. Hindi naman ako. Hindi naman ako. Pero that was my, yun sa akin. Sobrang test para sa akin yun. As a spokesperson ng company to represent the company and the brand and our principles. And at the same time, para magpakita rin ng genuine and sincere na malasakit dun sa mga employees namin that we have to let go. So, yun, mula umpisa, parang I was informed na i-area ko kay Senator Rafi noon mga 10 minutes. What? Tapos you have to prepare. Ganun palang trabaho talaga ng spokesperson. Manager. And as a crisis manager, parang kailangan you have to be on your toes all the time and kailangan yung empathy lagi mo pinapakita kasi hindi magsisinungaling yung di ba? Sa TV. Ano yung mga natutunan mo nung nandun ka na sa PR? PR na kasi tayo. Ano yung mga natutunan mo na nung nandun ka na sa PR na ganun pala. Na hindi mo alam sa media. Like for example, di ba? Kasi iba yung nasa kabilang bakod na tayo Iba yung nasa kabila. Yung media tayo, magkaibang mundo yan Pero nagmi-meet sila halfway. Nagkikita tayo. Ano yung mga natutunan mo? Ang sa akin nun, kasi as a reporter, may mga press releases na talagang hindi mo magamit kasi wala tayong laman yung iba. Tayo ngayon na nagbibigay ng press release. So, ang ginawa ko talaga, sabi ko, kailangan nasa comms, kailangan
magagamit talaga ng mga kasama natin sa media. Kompleto yung detalye, na wala silang itatanong, at least yung mga, syempre yung numbers nandoon, maayos siyang nailalatag. Kasi nakakahiya rin sa mga kasama natin sa media kapag binigyan mo sila ng isang kopya na hindi nila magagamit. Na parang bagay na kiniinisan mo before, di ba? So, importante, JV, na... Nung reporter tayo, binabasura natin kapag ang mga halatang-halatang PR. Oo, kapag diba? halatang PR. Pag sorry sa walang mga context. PR, Nasa PRSP ako ngayon. Public Relations Society of the Philippines. May second time. Board of Trustee. Board of Trustee. Congratulations. Hindi ako nagpapamember. Pero mga kaibigan natin yung mga nandyan. Sorry sa mga PR, pero yung mga, nung reporter tayo, alam mong basura ang isang PR kapag binabasura talaga natin literal. Walang, hindi newsworthy. Unfortunately. Headline pa lang. Alam mo, di ba? Kaya it's yung a basta challenge. mapakoveran lang. Yes, it's a challenge for PR practitioners na dapat yung kopya nila hindi na i-edit. Oo. Malaking bagay. Kasi it is to the advantage also of the organization that we represent. Kasi, di ba, ang gusto naman natin ay more than the awareness, merong mapulot din talaga sila out of what we produce, di ba, na material. So, challenging din siya in a way kasi alam mo na meron kang produkto na kailangang parte ng storya. Correct. Yun. And kinakailangan din na yung mga kasama natin sa media, hindi rin tayo mapapahiya na kapag nagpasa tayo sa kanila ng material, magagamit talaga nila. Correct. Challenging yun, no? Na parang, kung dati ang storya mo ay ganitong framing, tas ngayon sa PR, parang syempre, you have to consider the brand, the reputation. Ikaw, itindihan mo rin yan. I don't wanna talk about it. Pero ikaw, kasi, ang dalas nyo kasi, sa airline, di ba, ang dami yung PR. Oo, kasi Siguro, nga dahil transport mas aggressive kasi kayo At saka mass transport Kaya nga, ang challenge sa akin ni Ricky Isla noon when I joined AirAsia in 2020, sabi niya, Steve, ba't ganun? We're a regional brand, pero hindi tayo masyadong nakikita sa, we don't level with the other airlines. So sabi ko, okay, sige, gawin natin yung best natin para ma-recognize din siya as one of the leading carriers sa Philippines. So yun talaga yung marching order ko ng kay... And you joined AirAsia before the new law amending the Public Service Act. Yes. Allowing 100% foreign ownership. Right? Yes, I so joined. that time, may Romero something pa. Ownership, right? May Romero yun, no? Sina Congressman Mikey. Yeah, Romero. So ngayon, it's 100% under Fernandez. Capital A. Which is, it's the holding firm. Pero I think now it's, since just recently, but of course, I no longer speak for and on behalf of the brand. No? Parang nagkaroon na ng, naging separate na yung AirAsia Aviation Group from Capital A, which used to be the parent holding firm of the airline. Yun. So ngayon, parang separate entity na siya. So, medyo na ko. So still under Tony pa rin? Yes. Both are under Tony? Yes. So separate entities. I mean, I know that you're not speaking on behalf of AirAsia anymore, no? Pero gusto ko lang ano yung changes sa dynamics when that law? I mean, gusto ko lang malaman yan. Kasi very interesting yan Parang from before nag-amend yung law, ano yung changes? Tingin ko kasi at least yun, parang ang in-encourage ng batas na yun sa pagkakaunawa ko ay foreign investment. Yes. Diba? So, in-encourage nun na pumasok yung mga new players. New players. So, and nare-reinforce nun yung opportunities din para sa mga, kasi pag may mga maraming player, mas supposedly mag-enjoy yung public 'di ba? Yeah. Mas mababang pamasahe, mas magandang opportunity para makapag-travel. So yun yung I think yung pinakamalaking may dala or na-observe mo ba yung changes in terms of mga barriers, mas naging paano ba, mas naging madali for the investors or the businessmen? I think or so. for the corporate side? Dapat naging mas madali yun. Pero at the end of the day, syempre foreign company pa rin 'di ba? So pero dapat naging mas masigla
no, yung market. dynamics, Yeah. oo, sa market. Of course, syempre, Nadagdagan ba after that? ang Nadagdagan ba ang players? And based sa observation mo. tingin ko, yun pa rin di ba? Yung at least sa air Tatlo pa rin, transport, oo. Mga kaibigan naman natin yung mga yan sa Cebu Pacific at saka Philippine Airlines. So, I think dahil nagkaroon lang, kasi Philippine-based kasi yung Air Asia. May Philippine, siya, Airline Operation Center. So, kumbaga, it carries the Philippine flag. And ano yung difference doon sa mga dating Air Asia? Ayun sa ibang Air Asia? Kasi, well, You're not reporting direct to the regional or may sarili na siyang ano? kasi pagka ganun, di ba pag majority, before kasi di ba yung batas, majority Filipino-owned. Oo. So yung control nun is, supposedly, yung pagpapatakbo and kung how they intend to design. Ganun naman talaga sa corporate, di ba? Who Pero owns ngayon, the majority, siya yung Ngayon, may kung, say. kung fully At owned least. na siya ng ni Fernandez, mas hands-on na siya in terms of decision making or pag operations. Again, hindi ako allowed na magsalita on behalf of AirAsia, pero tingin ko, any company na, for that matter, Ang galing PR talaga to. nag-a-apply pala ako sa'yo as your spokesperson. Ang galing mo. Oo. Ang galing. Any company. You know how to ano. Pwede ka mag-deflect, galing. Any company for that matter, I think, whoever has the majority control, calls the shots. Anyway, now that you've recently stepped down as head of comms And corporate affairs. and and corporate affairs at AirAsia after 5 years, no? Una, what factors led you to that decision? Kasi tingin ko it's about time also, GB, that I diversify my portfolio. Parang I want to learn other things then. Of course, I'm grateful to AirAsia, yung bossing ko doon si Bo Lingam, because I report to him as he's the group CEO, sina Tony. Diba? Grateful din ako kay Ricky for the opportunity kasi it allowed me to dati kasi JV, when I left media and I pursued flying, akala ko magpipiloto ko lang all throughout. Pero 'di ba, parang may mga pleasant surprises din na dinala yung pandemic, and it allowed me to embrace a new opportunity, which is yung corporate communication. So tingin ko it's about time also na to explore other things then. And to learn more. Kasi ako, parang may advocacy ako, learn, share, and inspire. So I think yung learning ko doon can be useful din to some other industries or can be useful to some other things. So you are looking for new challenges? New world? Grabe, no? Di ba gusto mong sabihin? Grabe naman. Hindi natin masabi. Kasi di ba parang yung mundo naman natin, Maliit lang ang mundo napakaliit. Kaya natin. dapat PR. lahat, kaibigan at mahal mo silang lahat. So, who knows, di ba? Parang I'm not closing my door sa aviation. Napakalaking, marami pa rin pwedeng gawin dun sa mundo ng aviation. Aside sa aviation, ano yung mga nakikita mong industries na tingin mo ay bagay sa'yo pagdating sa corporate? Alam ko na to. Napakaraming industries, Alam ko na yung susunod JV. dito kung ano yung industry yung nagkaabang sa'yo. Parang marami-raming industries yung tingin ko kung Tingin anong... mong pwedeng mabukas ng opportunity sa'yo. Tingin ko, ang sagot ko dyan, as a spokesperson. Hindi. Sa akin, parang tayo as a communicator, kahit ano pang produkto yan, ang trabaho natin is to, number one, protect the image of the brand and make sure that it's, tawag nito, our principals, and of course, happy sila in terms of how we protect the reputation of the brand. So, regardless of kung ano pang industry yan, ang trabaho natin as communicator is to get the message across. Pinaka plain and simple. And kahit na anong industry pa, whether it be private or government, we don't know. Parang hindi ko pa naiisip yung part na yun ng career ko. But hopefully, there's learning. So, yun yung lagi sa akin. And
dapat purpose-driven. Correct. Yun yung sa akin. For as long as I see my purpose in that company, then I will wholeheartedly give my 150% as usual. Are you also open to government opportunities? Ang pinaka natutunan ko Ayun talaga. sa trabaho natin, you do not put a period dun sa mga bagay-bagay kasi you'll never know, di ba? So you should be open to opportunities and do not say it's the end hanggat hindi pa siya end. Di ba? So, yeah, who knows? Why not? Di ba? Yeah. Sa ilang years mo as a communicator, no? Can you walk us through how challenges or crisis tested your communications philosophy? Para sa akin kasi, sa dami ng mga challenges, it's important to really practice empathy. And yung genuine concern. Kasi nakikita ng tao yan eh. Sa atin sa media, alam natin kaagad na kapag, ito parang part plastic ka lang. Oo, parang part lang Alam ng crisis natin yun. management niya lang do. Oo, alam natin. Pero lalo na yung mga kasama natin sa media, alam na rin nila yon. Marunong silang tayo dun magbasa. di ba? Yeah. Marunong magbasa. And dun sa mga tao na nakakasama natin, sa mga stakeholders, ika nga, alam din nila sa dami ng source ng information ngayon, di ba? Pag hindi ka totoo, nalalaman agad. Kung hindi mo talaga gusto magpakita ng malasakit, nararamdaman ka agad yun. So, tingin ko, sa gitna ng lahat ng mga challenges na yun, yun yung pinaka-learning ko rin, na dapat stay real, practice empathy, always practice humility. Yeah. Kasi sa communication, pag laging mataas at walang nakikinig, hindi talaga magfo-flow yung maayos na pag-uusap. Because there's no trust na mabibuild sa relationship kung walang empathy. Oo. O hindi nararamdaman ng kabilang side ng mga stakeholders natin na totoo tayo. Diba, importante. Yung sa akin naman, as a PR practitioner, yun yung pinaka-importante. Sige nga. Build trust. So, ikaw ang guest dito, hindi ako. So, sorry ako magtatanong sa'yo. Pero ikaw, sa current media landscape, punta tayo sa current media landscape. Napag-usapan na natin kanina na sabi mo, marami ng sources, marami kang nakitang disappointing na pangyayari. Unfortunately, no? Diba? Anong masasabi mo na lang? I want to make it general na lang or vague. Anong masasabi mo sa current media landscape? Tingin ko naman, nag-evolve naman siya. Sumasabay naman siya. Tingin ko mas maraming trabaho yung mga kasama nating reporter ngayon. Kasi Talaga? Multi-platform na di ba? You have to report sa TV, you have to do content. Inabutan din naman natin yan. Oo, pero kasi ngayon, sobrang, kailangan medyo parang pa-long form na rin yung reporting sa social media, di ba? TikTok and Instagram. Parami yung platform that you have to service. Yes. Di ba? That you need to service. Para makasabay. Sa mga kasi. Content. Sorry kung tama ba ako, kung sabihin nila na hindi nila kailangan sumabay sa mga vloggers. Kailangan sa mga nila social media content creators. Kailangan. Nabasa mo ba yung last week yung post ni Sir Art Samaniego? That meron siyang class sa Letran. Isang estudyante lang ang nag-apply for the course ng journalism. Isa Sad, lang no? estudyante niya. So ang sad, sabi niya, nagkausap kami kahapon, sabi niya, actually siya yung isa sa mga next na ka-line up ko na i-guest to talk about yung realidad ngayon. No, na ang lungkot kasi dati tayo sa klase namin dati, alam mo kung for a 50 ang dami natin nun. 100 kami. Ganon kami kadaming estudyante. Pero ngayon, isa na lang sa isang klase. Sad. So, ang lungkot na ganon ang nangyayari. Ito yung realidad na nakikita mo na epekto ng yung pagpasok ng mga bagong platforms at pagbukas ng mga opportunity na lahat kaya nang gawin yon. I mean, hindi natin minamaliit or yung we're not looking down on them. we're not looking down doon sa mga tao na
gustong gawin talaga yung pag-inform din through content creation, di ba? Pagbablog. Ang masakit lang yung realidad na sa pagpasok ng bagong platforms, pagbukas ng bagong opportunities, marami ring challenges na sumasabay. Disinformation, yung mga gano'n, Correct, di ba? correct. Naapektuhan ang media. Pero tingin ko naman, JB, tingin ko, yung dapat tingnan din ng mga kababayan natin is yung ethical side. Yes. No? Na hindi at tingin ko na titingnan? Tingin mo? Kasi tawag nito, anybody can just post a content and be a reporter, di ba? Or anyone can just, be on a situation and just cover, di ba? Pero ang kaibahan nun, sabi ko sa mga students ko, ang iba doon, yung reporter or yung journalist, pag nag-cover, halimbawa may patay o kaya may duguan, hindi nila ilalabas yun ng duguan. Iba-blur nila. Bakit? Kasi kino-consider nila, halimbawa, paano kung kaanak mo yun? Di ba yung nandoon? Ayaw mo makita na nasa ganong situation siya. I think that's what sets apart yung mga journalists from those who just produce yung mga content, di ba? May ethical side kasi yun. Which I think dapat, by this time, dapat alam na rin ng mga manonood yun. But dapat malaki rin yung hamon para sa mga organizations, news organizations, to be very truthful, to show that they are impartial, they're unbiased. Totoo. And ipakita din nila na siguro hindi masama yung going back to basics kung paano inirespeto at kinilala yung mundo ng pamamahayag. Correct. So baka yun. Totoo yan. Hindi ako genius or I wouldn't say na alam ko lahat ng pinagdaanan sa experience, limited experience din na meron tayo kumpara dun sa nanatili at napakaraming experience. Pero tingin ko baka dapat I think according to research or studies or different studies, bumababa ang trust ng tao sa media. Oh, sad. It's diba? It's sad, no? Para sa mga diba, sa totoo lang, ang number one source of information is Facebook. Sa totoo rin yun. Nakikita natin yun. Tayo as sa part ng CorpCom. I think anong study yun na sabi nila, ang number one source of information sa Philippines lang to is social media. Totoo naman. Accessible Facebook, kasi. YouTube. So, ibig sabihin, yung traditional media na pinanggalingan nating dalawa, hindi, yung like TV, radio, and paper. At inaamin din to ng mga media practitioners na bumababa yung circulation nila. Bumababa yung viewership. Diba? That's why kailangan na nilang ding mag-shift to digital. Because kailangan nila sumabay. In fact, they're also using the social media platforms as platforms ng information nila na amplify ng information. Pero ito ang kailangan nating tutukan. Kailangan tutukan ng media, na paano nila masasabayan yung pagkalat. Ang bilis ng information ngayon Ang pagkalat ng information sa pamagitan ng factual information and at the same time credible dissemination. Kasi aminin natin, one of the reason why ito pananaw ko to, one of the reasons why the trust sa media ay bumababa is not only the platforms. It's also the communicators. Because they see, or ang karamihan sa mga tao, nakikita nila na hindi fair, may kinikilingan, lalo na if they know the dynamics within that organization. Like for example, kasi kalat na naman sino ba may-ari ng media na to? Alam naman na ng tao niyan kasi dahil sa social media nga, nakakalat. Diba? All the more na dapat trabahuhin. Kasi sa atin, tingin ko importante, integrity. Exactly. Diba? Integrity, credibility, trust. So, yun yung mga bagay na dapat tinatrabaho rin ng mga kasama natin sa media. I'm sure, marami sa mga kasama natin, JV, yung talagang totoong-totoo. Dedicated, totoong may crusaders. Yes, crusaders. At the end of the day, we also need to understand that it's a business. And
may mga advertisers, may mga sponsors, no? Yung para to keep the business running. Tayo, we fully understand it now, fully di ba? understand that. Oo. Pero importante pa rin, hindi mawawalan din ng pagpupursige yung mga kasama natin na itaguyod yung katotohanan. Correct. So ikaw, kung ikaw ang tatanungin, ano ang dapat na baguhin sa kasalukuyang landscape ngayon? Naku, parang very challenging. Pero siguro sa part ng academe, tingin ko importante more than siguro yung providing information. Media literacy? Bukod sa media literacy, i-educate talaga natin yung audience natin. And mahirap panumbalikin yung tiwala kasi 'di ba pag nabasag or nawala yung tiwala, mahirap ibalik talaga. Correct. Pero tingin ko marami ring yung mga kasamahan natin, lalo na yung mga inugatan na ng kanilang mga paa at buong buhay nila dinedicate din nila sa public service, diba? Supposedly. Sana hindi sila mapagod. Yun na lang lagi yung prayer ko kasi itong mga crusader na to backbone ito ng industriya na dahilan kung bakit din tayo nasa kung saan tayo ngayon, di ba? So, sana hindi lang sila mapagod na ituloy. And sana marami pang tumulong din sa kanila. Correct. Halimbawa, even yung mga content creators, I think yung mga ibang content creator naman, ando dun yung respeto nila sa traditional media at sa mga reporters. Yun lang sana, hindi mahaluan ng iba na masama yung intensyon. Sabi nga namin, sa PRSP, PR for all, PR for good. Sa PRSP, bilang organization ng mga PR practitioners, ano yung mga na-identify na issues or concerns na dapat i-prioritize ng mga practitioners? Yan, ina-advocate talaga natin. Aside dun sa pagbaba ng trust sa media, disinformation, ano pa yung mga... I think nakafocus pa rin talaga dun sa pagtataguyod ng tamang information. Dun sa truthful, PR for good. Kasi may mga black propagandists din naman. Di ba? May mga trolls, may mga troll farm, and it's becoming a business or it has become a business. So, as PR practitioners, naniniwala ko na sa organization na kagaya ng PRSP, naniniwala na nagtataguyod talaga ng tama, patas, at responsable na pagpapakalat ng impormasyon. Yung, I think, last year, yun, may responsible communicator Summit kayo. Oo. Importante yun. Speaking of responsible communicator, alam naman natin na kapag nasa media ka, kapag sinabi, ay PR to, iba yung dating negative agad yung dating PR to. Ano yung ginagawa nyo bilang members ng PRSP to change the perception, to change the views of not only the media but the public on public relations? Alam mo, sa akin, I can only speak for myself. Yeah. Kasi yung, ako, personally, sa practice ng public relations, before may mga tinatawag silang fam trips. Di ba? Parang familiarization trip. Pero others, ako as a reporter, tour, ang isip ko nun, junket. Yeah. Yung reporter diba? Nung reporter tayo, yung isip ko doon, pag sinabi lang fam tour, junket. Kaya nung pumasok ako sa AirAsia, hindi ko siya tinawag na fam trip. It's a root story conference wherein our media partners will participate and get stories out of the conference. So, meron talagang may interview, may pupuntahan. May istorya may talaga. Storya talaga na hindi lang siya basta lakwatsa. Correct. Kasi ang pangit ng connotation din doon. Bad yon both para dun sa company and dun sa media. Kasi ba't ako sasama sa junket, di ba? Sa amin nun at least sa GMA, mahigpit sila. Hindi sila nagpapasama sa mga junket Di ba na kilala trips. nga ang GMA sa
mahigpit sa mga gift policy. Ay, nako. I remember. Nanalo ka ba ng raffle? Sinuli. Tapos Ano yung panalo? parang di ko na matandaan pero may mga kahit simpleng wine eh. Oo, pasusoli mo. Tawag nito. Basta yung mga regalo, pag bumagsak yan sa lobby ng GMA, diretso sa Kapuso Foundation yon. Or may mahigpit yung policy nila on that. Sa at least sa mga reporter. May mga ganong klaseng... Mga ganon pa tayo. policy. Ewan ko lang ngayon kung ano. So mahigpit sila. So para sa akin naman, yun, basta sa peer practitioner, dapat may, alam naman din ng mga kasamahan natin sa media, tsaka yung mga kasama natin peer practitioners, kung karespeto ka rin na practitioner, di ba, na yung iba rin kasi may mga house show na tinatawag, di ba, na nagpapanggap na media, pero nanghihingi ng pera. Allowance. Oo. Actually, sabihin na natin to, nung lumipat ako sa PR, isa yun sa mga bagay na nagulat din ako. Kasi aminin natin, nung nasa media tayo, may mga attempts. Diba? Like, may mga, para sa akin to bribe, may mga gano'n. Oo, yung mga food, kahit medyo kaya pa nating sikmurain yung mga pakain, gano'n. Oy, kasi that's where you get your stories. Sa kwentuhan during lunch. Pero, yung mga tangka na, hindi, baligtad to yung media na mismo ang lalapit. Parang, somehow... Weird. Nakakaano rin yun. Parang, ang tingnan Nakakababa lalo sa na kung galing ka sa media. No? Oo, nakakababa sa profession natin. Sa May mga ka dyan, may mga experience nung nasa corporate ka. Na ganun. Thankfully, tingin ko kasi dahil na-establish ko rin yung relations, image image. At saka na hindi tayo ganon. Kaya siguro wala ring nag-a-attempt. Thankfully. Tsaka yung mga kasamahan natin sa media, kumbaga may mutual respect na tawag dito, nag-i-exist between us. Kaya grateful ako dun sa mga sa Airport Press Club, sa Transport Beat, sa Business Beat. Kumbaga talagang nag-i-exist yung mutual respect. Speaking of Thankfully. Airport Beat has how many press corps dyan? I think 2 o 3. Dati, oo. Ngayon ba isa na lang? Oo. Airport talaga? Press Club, oo. Hindi kasi dati may Nung reporter tayo, Oo, dahil lang Airport Press Corps dyan. May NAIA Press Corps, may... di ba? Ngayon isa na lang. Isa na lang sila. Pero yun nga, paano nila nagawa yun? Kasi... dati may competition. Tingin ko kasi, mababait din naman yung mga kasama natin doon eh. Talagang mga institusyon. Nag-airport din ako saglit lang. So mga institusyon yung mga nandoon eh. Kaya, sila Dugoy. Oo. Sila ni Kuya... Saan yung sa dito? Kuya Raul Esperas. Ayun, mga sila Sir Eric Apolonio. Sina, tawag nito, yung mga Cherry. matatanda pa, sina Cherry Ila. Hindi sila matatanda. Yung mga matatanda pa, sina Tito Willie Balasa. Yung mga matatanda, Karen Mercene. Mga sumakabilang buhay na sumalangit. Pero sila yung mga institution. Sila na yung nasa, din? PhilStar. I think Philippine Star. Talaga? Oo. Iba pa yung sa DFA? Hindi ako sure. Oo, siya yung nakakuha kay Ninoy, di ba? Yes. Siya yun. Na... Oo. Tama ba? PhilStar ba si... Hindi, siya? Business Mirror. Yun. Nako, sorry po, mali pa. Nag-DFA din si Sir Rene. Isa yun sa mga legend. Isa sa mga mabait. Ayun. Kahit matandaan na. Totoo lang, yung mga matatanda sa media, yung galing. Now, nung PR kasi tayo, we're not only about media affairs. We're not only doing media affairs pala. We're also doing policy, we're also doing industry relations. Corporate affairs na function. Kaya nga, corporate affairs, di ba? We're also doing, nagpo-policy ka rin. Government affairs. Government affairs. So, sa side mo, sa tingin mo, kasi di ba, may tinatawag tayo na policy to market thing. Na you will also help, forming policies. May nakikita ka bang dapat na i-change yung airline policy or aviation policy ng Pilipinas to improve our transport
system, aviation system. Mm-mm. No, this is in general, not just for... Yeah. for Alam mo, in a way, nakatulong din yung yung pagpa-privatize sa ilang airport natin. Halimbawa, yung ngayon, yung sa NNIC kay Bossing RSA, kay Bossing Ramon Ang. So, parang makikita mo ngayon, maramdaman mo talaga yung difference. Then, with all due respect dun sa mga nakaraan, ngayon mas malamig yung airport, mas maraming options for food. So you are more pro-privatization? Not necessarily, but I sa mga airports? think parang based on the customer experience. Ako yung lagi tinitingnan ko. Customer experience Kasi syempre gumagamit ka rin ng airport and all, no? So tingin ko nag-improve din talaga siya significantly. Based yan because dun if punta ka ng Cebu, di ba? Ang ganda ng Cebu Airport. Yun naman under Aboitiz, di ba? Aboitiz yun. Hello, Sir DJ. Oo. Kay Sir DJ naman, di ba? So parang tingin ko, nakakatulong siya in a way kasi mas maraming mga opportunities para sa lahat doon sa loob ng airport. So, kudos Yun sa yung mga yun yung mga proof of kaibigan concept natin. that private sector, I mean, It manages better than the government. It works, no? Yun yung mga laging yung mga ginagawang example. Bakit nalugi ang ganitong GOCC? I-privatize na? Oo, at least 'di ba parang halimbawa si Cesar Chong, yung kaibigan natin, si GM Cesar, 'di ba? Parang he used to be MIAA, 'di ba? GM. And now, with NNIC sila ni Comlito, parang at least mas marami silang nagagawa na mas mabilis. Ano tingin mong reason bakit mas mabilis pag private? Kasi Because there's no audit? mabilis yung procurement, mas mabilis yung mga sistema at saka proseso. At may audit din. At may audit din kasi syempre private firm. So kaya nga pag before, pag lumilipad ako, may message ko si GM, sasabihin ko sa kanya, sabi ko, bossing, ang lamig ng airport ngayon, ha? Sabi ko, ganun. Ang lamig, kasi dati, nung mga previous years, para talagang pagpapawisan talaga yung kilikili. Gilalakad Kasi yung opisina nyo pa nasa airport. Oo, before. Oo. So ngayon, nakakatuwa. Kaya pagka ganun, sabi ko, mapapatext ka kay kina GM Cesar, kina Comlito, papasalamat ka rin kasi laking ginhawa. Yun, nung privatization. At kita mo yung ramdam, yung changes. But you think ba kulang pa rin ng ating infrastructure? Malaki talaga dapat doon. I think ang pinakamagandang gawin talaga is integration. Madami tayong integration? Airport na napuntahan sa iba't ibang bansa na nabisita natin. Pinakamaganda na dapat interconnected lahat. At mass transport siya dapat. Yeah. So dapat may tren, may bus, subway, may maganda yung taxi. Yeah. At least ngayon sa NAIA nakita natin may pwesto na yung Grab, accessible din, 'di ba? So yung mga bagay na ganun, dapat siguro integrated talaga siya sa lahat. Hindi lang sa airport, seaport. Wow, parang pang Department of Transportation. Hindi. Parang dapat talaga integrated siya. Kasi convenience para sa mga sa publiko. Kasi so yun yung kailangan. Yun yung tingin mong biggest gap that must be sustained or addressed to have a tinatawag sustainable growth for transport. Kasi 'di ba ang transportation, yan yung kumbaga yan yung salamin kung ang bansa mo ay paasenso ba o paatras o nananatiling walang galaw. So kung masigla or maganda yung mass transport system mo ng isang bansa, base dun sa mga nabisita nating mga bansa, it's a reflection of the country. And kawawa naman din talaga. Sa tagal-tagal na nag-cover ng transport beat before, alam natin kung ano yung hirap ng mga kababayan natin na araw-araw nakikipag correct sa palaran tsaka struggle. Sa dami ng bilang piloto, sa dami ng mga bansa na puntahan mo, different airports, gateways or air gateways ang na landingan mo o tayo, nakikita natin yung difference. Kung smooth ba yung runway. Nakikita natin yung difference kung anong klaseng infrastructure meron tayo
compared sa ibang mga bansa, di ba? Punta ka ng Cambodia ngayon, may bago silang napakalaking airport. When you Ganda. go to China, ang lalaki ng mga airports. Di ba? Parang isang MRT train nga lang nila, parang airport na. Ito, yung sa Hong Kong and Macau, Yes. yung kanilang, yung di ba, kinonect ng bridge yun? Yes. Zhuhai Bridge ba? Zhuhai, that's the longest. The longest, di ba? Longest down a bridge. Tapos, pag tinignan mo yung bus terminal doon, Yes. Nakita ko. naman lulumo ka. From Macau to Hong Kong. Daig niya pa airport. Grabe, sobra. Parang ano talaga ang facilities nila, no? Parang paano ba? Hindi ka okay lang na may konting corruption kasi nakikita mo yung result. Kasi anywhere naman may corruption. Aminin na. Wag lang tuso at saka Diba? wag yung Pero greed. sila, talagang may kita mong may resulta. Diba? Pero, okay, going back to to transportation, aside sa physical infrastructure na kulang tayo, aminin natin, the digital infrastructure is also medyo lacking tayo. Tapos, technology is also reshaping the travel and air, sea, or any customer experience. Diba? Yun talagang ngayon pinaka nakakatulong sa travel experience natin. Buti nga ngayon, di ba? Nag-i-improve na yung mga visa. Sa immigration natin. Electronic visa. Tapos yung mga electronic gates natin. Tapos, yung, ano ba yung tawag doon? Yung bago, medyo naiinis ako eGov. doon. Yung eGov. Medyo may konting, Pero di ba, anong dapat tingin mong gawin to improve the efficiency and service ng travel experience natin? Dapat talaga... On how to integrate technology to physical, Dapat frictionless talaga siya. Di ba? Kasi pag nagtatagal talaga yung halimbawa yung mga kababayan natin sa isang area, mga choke points na tinatawag, hassle para sa kanila yun eh. 'Di ba? Kaya ka nga nagta-travel, it's either gusto mo ng magandang trabaho sa labas ng bansa, gusto mo maka-experience ng magandang destination, ibang culture, 'di ba? Tapos pag lalabas ka ng bansa at nahihirapan ka rin dahil na-hassle ka or na-inconvenience ka sa napakahabang pila, pangit na experience na agad yun. So ngayon, maganda rin, at least nakikita natin, may e-gates, e-gates merong mga improvement pagdating dun sa... Siguro ako, suggestion ko lang, eGov, ayusin nila. DICT yun. Yun nga, that's how, di ba, bilang nasa transport sector, I mean, you're one of the stakeholders. I'm sure you can provide suggestions. Know how to improve the travel experience, how to integrate technology to improve efficiency and service to our travelers. Talagang hassle siya. Para frictionless talaga. Diba? Yun talaga. Sa ibang bansa, mag-connect ka nga lang sa Wi-Fi. Ang dali lang. Diba? Mabilis. Tapos Wi-Fi pa nila, ang lakas. Diba? Japan. Correct. Diba? Very simple but very less hassle. So yun yung mga dapat sa DOT. Long way. Medyo mahaba-haba pa yung daan. Pero at least, importante, they're moving the needle now sa NAIA. Kaya kudos kina Bossing RSA. Yun, hindi nila ako spokesperson. parang alam ko na eh. Pero hindi. Pero at lang. least may pagbabago. At nararamdaman yung pagbabago. Which is very, very important. Lalo na sa mga kababayan nating bumabiyahe. Lalo na OFW. Yeah. Sa pagdating sa communications, may mga may mga na-experience na dapat may mga last minute na dapat nilabas mo na pero hindi pwede. Ganun. Kasi tamang timing talaga lagi, di ba? Pag nasa corp comms ka, dapat tamang timing, tamang messaging, tapos dapat, yun nga, may empathy. May mga ilang instances. Pero siguro, as a media practitioner before, dapat naaral mo na yon yung editorial judgment mo kung kailan dapat lalabas. May calendar ka. Dapat. May dapat alam mo diba? Kailan, anong frequency, anong oras. Yeah. Hindi mo fina-flood yung mga email ng mga kasamahan natin. Totoo yun. Yung mga ganun. Ang galing. Ang dami nating natutunan about public relations. Parang natutunan. Ang dami kong nakuha sa'yo pagdating sa
PR. So ngayon, after stepping away from your AirAsia role, anong next steps natin? Every pause is an opportunity to rethink. Yun, favorite kong... PR talaga to. Alam mo, pwede kang maging spokesperson ni BOTR. Parang opportunity siya para makapag-isip Yeah. and recalibrate. So, that's what I'm doing So, now. magpapahinga ka muna. Well, at least nakapagpahinga ako during the holiday season. napag-leave ka And, na oo. So, medyo nakapahinga. And, ang ganda kasi parang yung energy mo, magagamit mo ulit siya. Makakapag-isip ka ulit ng bago. Marami ka ulit ideas na baka mamaya, yung mga ginawa ko before, baka hindi na siya applicable or baka there's a better approach or a strategy that can, siguro be used to some other May plano ka industries. pa bang bumalik sa media? Hindi naman ako laging nag-no. Walang laging Kung may outright opportunity. no. Siguro if I see my purpose there or if there's an opportunity to help people, if there's an What's your opportunity to help purpose? people. Alalim mo. Ano ang purpose mo? Sa akin, learn, share, inspire. If there's an opportunity for learning and be able to share it with others and inspire others to do the same, yun, gagawin ko yun. Ano yung mga, sabihin natin, mga beliefs or values sa bawat transition ang nananatili pa rin sa'yo in every transition from media, communicator, PR, pilot? Ito, share ko sa'yo. Kasi dalawang trabaho yung in-applyan ko before nung graduate tayo nung college. So, isa yung GMA and then I applied sa Philippine Airlines before as a cabin crew. So, and then, I failed that interview, JV. First interview ko. Parang nung tinitingnan nila yung CV. Steve Davidson, nag-fail sa interview. I failed that interview. Can't sa PAL. Tapos, sa PAL. Tapos I was invited as a speaker 10 years after sa PAL. And the magic question, You which were applying for what position? at that time, nung in-interview ko, cabin crew. Sa flight steward. So hindi ka talaga nag-apply as reporter muna. Dalawa yung in-applyan ko. Reporter, tsaka gusto mo mag-FA. Oo. So, and then 10 years after, I was invited by PAL to be their commencement speaker, graduation ng mga cabin crew at that time. And then I shared with them, sabi ko, during my first failed interview, ang tanong sa akin, what does it take to become an achiever? Syempre, bagong graduate ako, parang hindi naman ako achiever, sabi kong ganun. Parang wala pa ako na-achieve sa buhay ko other than makatapos sa college and makaahon sa kahirapan. Yun yung... So, after 10 years, I shared with them, on that occasion, sabi ko, parang siguro, and it's a learning, a continuous learning process. It's a learning process. Sabi ko, an achiever is someone who continues to do good even when others are not. An achiever is someone who continues to do good even when others are not looking. And an achiever is someone who continues to do good for the people around him, for his family, friends, and the community. So that's integrity, that's credibility, and that's passion for service. Yun. Grabe, no? Alam mo, napaka-inspiring yung message na yun. Pero mas na-inspire, not only me, I'm sure, but all the professionals na following you, mas na-inspire sila on how good are you pagdating sa pag-reinvent ng career mo. Yeah, totoo. Kasi Para showbiz, no? Nagre-reinvent. nag-reinvent siya ng image, showbiz ka ba? No. Galing naman. Hindi, totoo lang. You surprised everyone. You surprised. Nagugulat na lang kami, talaga si Steve, umalis na ng media, tapos na-reinvent, piloto na si Steve. Diba? Next, nasa ka na, communications, PR ng AirAsia, tapos ngayon, So, alam mo yun, mga kaibigan mo, mga taong nakapaligid sa'yo, o yung mga nakasubaybay, mga followers mo, I'm sure marami sa kanila nagugulat na lang
sa pag anong sikreto doon? Paano mo ginagawa 'yon na matanggaling ng meron ka bang paano ba iniisip lagi na dapat when I reinvent my career ganito. Yun. Tingin ko kasi favorite ko yung yung book na yon na yung you need to rethink and you need to si Adam Grant yata yung author nun. And I listen to to the closest people Yeah. that I trust, of course. And then I pray. Yun talaga, JB. Siguro lagi ako laman ng Saint Teresa at saka nung kay Padre Pio. And I pray. And tingin ko having that hindi naman ako yung sobrang religyoso, but oo. I make sure na But I your have that faith is personal intact. relationship Yeah. with God. Totoo And, yan. I believe na yun yung having that personal relationship with God, parang guides me in every decision that I make. Yan. Ang galing. So what's your advice? What advice would you give to young professionals na who are also reinventing their or navigating career reinvention, tinatawag ba? Parang na nag-iisip din na parang stuck na ba tayo sa career natin? Di ba? Na anong gagawin natin, especially in sectors that are rapidly changing. Sa media, ang bilis magbago. All the sectors na pinuntahan mo, ang bilis ng changes. I mean, all sectors naman ngayon, talaga. Ang mundo ngayon ay napakabilis. Maliban na lang kung gusto mong mamuhay ng payak bilang fisherman or farmer sa probinsya na ang okay na kung ano yung catch mo, buhay na, di ba? And it's not bad. I mean, I'm not saying that it's Correct. bad, no? Pero for me, yun yung dream life. Na wala kang ibang iniisip Correct. na problema. Correct. Less stress. Less stress. Ang iniisip mo lang dyan, paano ka mabuhay everyday, mabubusog ka, di ba? For me, ako, kung mag-retire ako, babalik ako sa probinsya talaga. Like, nabuhay na ngayon. At nabubuhay na Magsisilbi sa probinsya. Wala pa. Pero ikaw, anong mo? Ako, simple lang. Mula pa noon ako, I take things one step at a time. So, kumbaga, para sa mga kabataan, kasi ang bilis na pangarapin yung, di ba, gusto mo, abutin mo kagad yung langit or yung buwan or yung mga between dyan. Pero mga bata ngayon, mabilis mainip, ha? Yeah, pero Yung generation ngayon. sa akin, one step at a time ako lagi. So, kailangan, ang pangarap ko noon, kailangan makatapos ako ng pag-aaral kasi gusto ko makaahon sa kahirapan. Tapos, nung nakatapos ako ng pag-aaral, gusto ko maging magaling na researcher, magaling na segment producer, maging magaling na, kasi, di ba, mag-start ka as pinch hitter reporter, so dapat maging magaling na pinch hitter reporter ako para maging magaling ako na correspondent and then maging news producer. Dapat every level, ginagalingan mo. So that's one. So one step at a time and make sure that you make each level count para satisfied and fulfilled ka rin sa sarili mo at sa kung ano man ang ginagawa mo. And then lastly, it's important na, bago yung huli, you listen to people who truly believe in you. Importante that you have you are surrounded with people who believe in you and who believe that you can make it. So that's important. So that could be your family, your friends, and your mentors. And then lastly, do not forget to pray. Yun. So important. Faith. Very important. Grabe. Ang dami kong inspiring, insightful insights na nakuha sa discussion na to. I mean, sa kwentuhan na to. Thank you for making time. And I'm sure, hindi lang sana, I'm sure maraming ma-inspire at mas maganahan sa buhay pag marinig yung mga advice mo. Not only about the media, pati rin sa corporate communications. Steve Dailisan, isa ka sa mga, kumbaga, achiever ka talaga, sabi mo. Hindi. When you dream, just make it happen. Yeah. Importante yun.
Tama yung tanong ng Pal. Achiever ka talaga. Kasi sabi ko nga, you reinvent your career na parang masashock na lang ang lahat. So ngayon, magugulat tayo. In the next few months, I'm sure may gugulatin na naman si Boss Steve. Baka, saan ka ba nga talaga? Yan yung dapat nating pinagdadasal natin na. Yan ang aabangan ko. Aabangan ko, pag mga confirmed na lilipat ka na, pwede ka bang mag-guest ulit? Tapos doon ka... Basta ikaw. Alam mo naman yan, ever since. Sige, mag part 2 pa tayo, parang Sir Wilson. Daming kwento. No? Correct, ang daming kwento. And congratulations again, aside sa PRSP, congratulations sa bagong mong... pwede ko bang mag-get dun? Bagong house. Pinapost mo naman sa bagong mong bahay. No, napakadami mo nang na-accomplish. No, so you're the good son. Parang hindi ko masabi yun, but thank you. And ano yun, tawag niya to. You're the good one. Every time when I wake up each morning, I say thank you and I'm grateful. Correct. Huwag magkalimutang magpasalamat. Ako, lagi kong, lang naman to. I know this is your episode, pero lagi ko rin tong ginagawa na always think positive. No? Kung may problema, isipin mo yung buhay ka pa para ayusin ang problema. Always think, always think na yung mga crisis na kinakaharap mo ay opportunity. How to shift, how to convert crisis into an opportunity. Correct. For you to learn, for you to grow, and for you to survive. Yun yung lagi kong, as a crisis manager, yun yung lagi kong iniisip. No? Parang, ang hirap naman ito, ganito. Pero, pag mo isipin mahirap, isipin mo na lang, paano, binigay sa iyo yan, di ba? Noong 2016, I remember. Noong 2016, muntik na ako mamatay. I think that was the toughest na pinagdaanan ko. Lahat kami nag-alala nun sa iyo, ha? Thank you. Pero that time talaga, I really thought na end of the world na for me. Pero, yun nga, na-surpass ko. So, yung muntik na akong ma-dedo, inisip ko na talaga na dapat isipin mo, dapat lumaban ka. Kasi, binigyan ka nga ng another chance ni Lord na ma-survive pa to eh. Dapat na yung susunod mo pang buhay may purpose, meaningful, at not only about you. Correct. Right? Tsaka yung definition dapat natin ng success is not about the achievements. Correct. It's about yourself. happiness. Correct. Yan. When you're happy, you're successful. Yes. Correct. And how do you find? I don't know, na-extend tuloy tayo. Anyway, thank you. Thank you very much then, JV. And congratulations sa iyong podcast sa season 2. And I'm sure mas marami pang season ang dadating dahil isa sa pinakamagaling din yan. Estudyante ng PUP. Idol ka namin nung college ka. Pero first year ako. Inulit talaga. Oo na. Kuya Steve Dailisan. Thank so you, much. thank you. Pwede mo Steve? Apo. Kayo ba? Steve Dailisan. Ako po si Steve Dailisan and flying with you soon or kahit saan man basta. Malapit see you. Na.